Hello! Muli, isang magandang araw po sa inyo lahat at narito na naman po tayo sa ating YouTube channel na Misfit of Science and Technology na kadalasan ng ating hinatid sa inyo ay ang hinggil sa mga salita ng Diyos na nakasaad sa Biblia. Ngunit sa araw na ito ay bibigyan ko rin ng kakaibang paksa. Ito ay ang tungkol sa himala. Ganon din ang tungkol sa kababalaghan. At bibigyan natin ng pagkakaiba, ipapaliwanag natin ang kanilang pagkakaiba bagamat sila ay gumagawa ng kanya-kanya sariling pagpapakita ng kung ano-ano, no? Unahin natin ang himala. Dahil ang himala, kadalasan ito ang mga tinatawag nating nagpapakita yung mga imahe ng Panginoong Jesucristo, imahe ng mga anghel na nagliliparan sa ipapawid. Ganon din ang katawan nila Virgin Mary, nila Saint Lourdes, kung sino-sino pa mga ano, at sila ay nagpapahiwatig ng isang parang babala na parang merong darating na isang hindi magandang kaganapan. Ngunit ang sabi ng karamihan, kapag ikaw daw ay pinakita ng isang mala, ikaw ay sadyang napakapalad. Dahil ilan lang daw ang pinagkakalooban ng ating Panginoon na yung mga swerte, yan ang sa madaling sabi. At ito ay magdadala ng isang maring sinasabi nila na ito ay calling sa iyo kung sakasakali yung bang ikaw ay gagamiting instrumento ng Diyos upang magkalat ng mga salita niya o ipamahagi ng mga kanyang salita. At ganun din, simbolo ito ng parang pag natawag natin ng tayo ay pagbabago o humingi ng kapatawaran dahil para sa kanyang pagbabalik, no? At meron din sinasabi na may dala raw itong parang hindi naman agimat parang ngayong ibig sabihin yung pagpapala na ikaw minsan mayroon pang mga numero kung minsan tinatay natin sa mga saan mga loto na ganyan kung saan pero ayaw ng Diyos yun yung sa sugal kaya mangilan-ngilan lang ang pinagkakalooban ng Diyos ng ganitong himala. Kaya napakapalad nila. Kaya maging ang mga kasama natin na mga hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari ito, bagay sa ibang bansa, kadalasan nga sa mga Mexico, Argentina, mismo nakikita ba nasa ibabaw ng tawag dito yung podium ng simbahan, yung may kampanarya, gano'n. Doon minsan lumilitaw doon ang Virgin Mary, tapos bumababa. Meron naman yung angel na bumababa, lumalanding, gano'n. Hindi pare-pareho din. Kaya maraming hindi nakakatiyak kung anong kahulugan. Pero yun ay pagpapahiwatig na sila ay mga pinadala rito ng Diyos para magbigay pabala na tayo ay kinakailangan maging tapat sa Kanya o tayo magbabago kung sakasakali kaya binibigyan tayo ng pagkakataon. At hindi lang yun at mayroon pang sinasabing himala na ikaw bibiyayaan para makapanggamot, ganun, makatulong sa kapwa. May mga iba-iba kayong mga kanya-kanyang maya-maya may pakikita ako sa inyo mga video clip o kaya litrato, picture na kayo nang siyang humatol kung anong ang kahulugan nito para sa inyo, kung katanggap-tanggap ba. Kaya kayo nga alis mamaya dahil tatalakayin na rin natin ang tungkol sa salitang kababalaghan o kaya hiwaga, no? Hindi kailan sa atin, no? Kadalasan nakakaranas tayo ng takot, ng pangamba, no? Dahil kuminsan iba-iba na ang mga lumalabas, lumilitaw, kuminsan meron kung ano-anong meron sinasabi na tao na nagkatawang aso, tapos meron sinasabi natin na mga vampira na nahahati ang katawan, may mga aswang na kadalasan daw ang mga buntis ang inaano ng mga aswang dahil gusto nila sariwa yung laman ng mga bata, gano'n, sa loob pa lang ng tiyan. Sinasabi nilang gano'n na sinisip-sip. Meron mang ibang hiwaga o kababalaghan na nag-aanyong nag-aanyong kunwari mga anghel, mga minsan ginagaya pa nga si Jesucristo, lumilitaw pero ang pakay niya ay iligaw ang tao at turuan maging masama, yung ganun ang mga gusto mangyari ng mga sa kababalaghan na yun. Meron pa yung inaaniban ng mga masasamang espiritu na hindi natin masabi kung paano yun. Na kahit ang siyensya,
hindi nila ma-proof kung paano nangyayari yun. Dahil may tinatawag tayong mga exorcist, gano'n, na pumapasok sa reincarnation, iba sa mga espiritu. Meron mga magkait daw na tumatayo, yung mga umaano sa cemetery, lumalabas ng salibingan at naghahasik ng lagim, gano'n. May mga iba-ibang ng kababalaghan, no? Kaya kung ating iisipin, ito ay nagdadala ng sa atin, ng pangamba, takot, nagugulumihan ng ating isip na hindi man tayo gawa ng gano'n dahil sa takot natin na ang isip natin nagugulumihanan. Kaya tayo kuminsan wala na sa lugar, pagkilos natin na aksidente tayo, madaling sabi, kapahamakan ang dala ng mga tinatawag natin kababalagan. Yan lang natatakot tayo, may sinasabi kasi na may kapre, may mga ano-ano. Kaya hindi natin alam kung alin totoo ba ito, hindi, no? Kaya malayong malayo sa hangarin ng tinatawag nating himala. Ngayon, dito sa sa kababalagan o kaya hiwaga, ang nakapagtataka ngayon, ang hindi ko maabot isip na bakit masigit na lumalaganap ang hiwaga o kababalaghan. So madaling sabi, si Satanas, dahil mga nito, kampo ni Satanas to So madaling sabi, si Satanas, nagmamadali siya na nakalikom ng maraming tao na mapahamak, dahil talagang kinakalaban niya ang Diyos, di ba? Ngayon, ang hindi natin rito, kung paano sila pupuksain, di ba? Pero may sinasabi niya, ang kasagutan lang dyan, kasi ang naobserbahan natin, alam ba, may mga ganong kababalaghan na nangyari, inaniban ng masamang espiritu, kadalasan tumatawag tayo ng isang pare o kaya poltergeist na tinatawag natin at pinapalayas yung espiritu na umalib sa katawan ng isang biktima, no? Sa awa naman ng Diyos, gumagaling, di ba? Binabasbatan ng holy water, inaano ng crucifix, ganoon, papalayas din ng espiritu. Ang problema doon, lalayas doon sa katawan ng isang tao, mamamasya lang siguro yung masamang espiritu yun. Sa ibang mamimik naman na naman siya ng isang bibiktamin o tao na after ilang araw, gano'n. Pero ang naobserbahan ko diyan, ang karaniwang sinasapian ng masamang espiritu ay yung mga malayo sa Diyos. Madaling sabi, hindi mahilig manalangin, no? Kung kaya parang napapansin ko na isa sa pinakasolusyon niyan ay ang manalangin tayo sa Diyos, no? Kaya huwag natin lalayo ang ating kalooban sa Diyos at titiyak ko na tayo'y maliligtas, no? Kasi malayong malayo sa dun sa sinatawag nating himala. Ang himala bunga yun ng ating mga panalangin, no? Pag nanalangin tayo, ang Diyos ay ibibigay sa atin. Ngunit hindi agad ibibigay ng Diyos yan kahit nanalangin tayo. Kaya minsan marami nagagalit sabi na, dasal ako ng dasal, hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos, hindi kagad binibigay kasi hindi ganoon ng Diyos pag nagbigay ng biyaya at ibupad sa kanyang pangako sa iyo. Dahil yan, ang Diyos, tinitingnan niya muna ang laman ng puso mo kung malinis ba ang hangarin mo bago niya iyon bigay sa iyo. Ngayon pag dumating na itakdang araw na nakita niya nagbabago ka at sabi niyo yung puso mo nasa kanya, doon niya binibigay yung biyaya na sinasabi. Kaya yun yung sinasabi nila, pag nawa ka na nila yung sasabi nila isang himala, di ba? Ano sabi ni Nora Honor? Walang himala, nasa puso ang tunay na himala, di ba? Yung sabi ng gano'n. Pero pwede rin, di ba? Kasi ang Diyos nasa kaloob ng katawan natin, nasa puso natin siya. Kaya kung kadalasan sinasabi natin God is everywhere kasi palagi natin siya kasama. Minsan hindi ka pa nga humihiling pag nakita niya talagang kailangan mo, pinagkakaloob na niya, hindi ka na niya pinapahirapan. Kaya yun ang masasabi ko. Basta itong mga aking pinapaliwanag ay sariling opinion ko, pero base sa obserbasyon ko, no? Dahil may kasabihin tayo, the reality beyond the truth. Ibig sabihin, ang kaganapan sa kabilikod ng katotohanan, di ba? Kaya yun ang inaano natin. Kaya binibigyan natin ng kahulugan bali sa ating opinion. Ngayon, kayo rin may sariling opinion din kayo. Kaya pakiusap ko lang po,
Huwag niyo pong kalimutan pindutin ang subscribe button, pati ang notification bell. Mag-like na rin kayo at mag-share. At sumulat kayo sa ating comment section para kung anong gusto nyong topic o paksa na ating susunod na tatalakayin, mabigyan kami ng idea o mabigyan ako ng at mapag-aralan natin kung paano natin ipapaliwanag sa simpleng bagay. Kaya ang tagubilin ko sa inyo, manalangin po tayo at natin ang ating puso sa Panginoon. Titiya ko, ililigtas niya tayo, hindi niya tayo papabayaan dahil yan karanasan ko yan, kaya hindi ko nilalayo ang puso sa Diyos, no? Kaya huwag po kayong alis dyan, maya lang meron akong papakita sa inyo mga iba-ibang klaseng mga kababalaghan at saka mga himala. Nasa inyo na yun kung anong isipin nyo, kung ito ba'y totoo, ilusyon, anong nangyayari. Basta ang bagay lang na ito, nakikita ko, ang siyensya hindi nila mapaliwanag. Kaya yon, kaya nga tinawag na nating misfit of science and technology. Hindi lang sa siyensya, kundi pati mga bagong teknolohiya. Kaya huwag po kayo mag-alala. Anuhan ko pa kayo ng mga ibang paksa na higit pang makakadagdag sa inyong kaalaman sa simpleng paraan, simpleng bagay kung paano, di ba? At diyan na po kayo. Huwag po kayong alis. At maraming salamat sa ating mga taguyod at mga subscriber, mga kaibigan natin dito sa Pilipinas, kahit sa sulok ng Pilipinas, doon din kahit pa sa isang sulok ng mundo. Kaya sana po, inaasahan ko na nasa malusog kayong pangangatawan, ligtas, malakas na resistensya. Pag-exercise din tayo at higit sa lahat, manalangin tayo palagi si Diyos. Opo. Thank you po at muli maraming salamat po. Vamos!